Guys, good evening yun. So, ngayong gabi, natapos natin i-upgrade yung HK416 ng ENC. So, EC211. Yan, yung exact model niya. So, ito na siya ngayon guys. Mataas na yung FPS niya. So, nagpalit tayo ng gears. Yan, ito yung stock, yung dating gears na nakalagay sa kanya. Gumamit tayo sa kanya ng helical gear. So, bakit kaya pa tayo gumamit ng helical gear? Kasi guys, medyo matigas yung spring na ginamit natin sa kanya para mapataas yung FPS. Kaya tayo gumamit ng helical is para hindi mahirapang paikutin ni motor yung gear habang hinihila yung spring. So yun guys, kumpara kasi sa regular na gear, yung mga ganito yung ngipin, hindi siya helical, medyo stress dahil sa tigas sa spring, mabilis uminit yung motor at yung wiring. So sa ginawa nating set, hindi siya ganun kabilis. Yun nga lang, meron siyang konting disadvantage, hindi ganun kataas yung rate of fire niya. Pero bawat putok niya is solid talaga guys, napakalakas. So ito yung sample nung tinest fire ko siya kanina, yan, makikita nyo. Bote ng coke, halos butasin niya na talaga sa isang tira lang. Anyway, ano pa bang ibang pinalitan natin sa kanya? So nagpalit tayo ng nozzle, cylinder. Nagpasadya tayo ng cylinder para sa kanya. Siyempre gumamit din tayo ng mas matibay na piston body, SHS ang ginamit natin sa kanya. Yung spring naman is key owner, yun dala-dala ni owner. At isa pa kung mapapansin nyo yan guys, medyo lumabas yung barrel niya. So hindi to stock barrel guys, makikita nyo. Pinasadya natin itong barrel mo kasi meron tayong kakilala na gumagawa ng ganitong inner barrel. So ang quality naman nito is okay. Then obserbahan ko siya sa accuracy para ka nang gumamit ng maple leaf. Kaya yun, titrial ko muna siya sa unit ko. Then nung nakita ko maganda, yun, naglakas loob tayo, in-install natin sa mga ginagawa natin. Yun lang, yun lang naman tayo pinalitan natin. Half of rubber, nagpalit tayo kasi punit na yung half of rubber nito. Kasi ang concern ni owner dito is dating mataas na FPS biglang bumagsak. Isa yun sa nakita natin dahilan kung bakit. Then yun lang, sa cylinder head, stock pa rin yung ginamit natin sa kanya. Ang tanging pinalitan lang talaga natin is gears, nozzle, spring, piston body, cylinder, barrel, half of rubber. Yun, isa pa pala guys, motor. So, ang dati niyang motor is hindi ganun kalakas humila. So, kung pipilitin natin siyang gamitin dito sa set na to, is hindi talaga siya magpapire. Kaya, nagpalit tayo ng motor, gumamit tayo ng torque motor para mas malakas humila. So, guys, parinig ko sa inyo yung putok niya. Ganito siya ngayon. Ito kaibahan ng helical gear sa ordinary gear na ginagamit natin sa Urso. Medyo may kabagalan talaga. Full auto natin. Hindi siya ganun mabilis. Pero, sulit naman talaga guys. Napakalakas. At yan guys, nakita nyo naman kung gaano siya kalakas ngayon. So, i-reassemble na natin siya. So, ito yung dating motor niya. Ayan, ano ba? Gears, cylinder. Isama ko na lang sa isang box para pag-tutok niyo yung makakuha niyo. Ito rin yung luma niya. Nozzle, half of rubber, dito na rin. Spring. Tsaka barrel. So, yung barrel yung isa. Ayan, yung ibang barrel. Ano ba yun? Yung isa. Ay, ito pala. Siyempre, tanggalin natin yung magazine. Next. Yan guys, next na natin yung isang Urso piston na pinadala sa atin. So, isa siyang T-Rex 5.1 ang WE. Minor lang naman yung gagawin natin. So, ito na siya. Yan, i-reassemble na natin. Then, si owner na yung bahala magpalit ng flash hider to suppressor. Yan, para may itago itong ano natin, yung pinaka inner barrel. Yun guys, medyo nalilito na tayo. Yan guys, ito na ulit siya. EC213, EC112.
Yan, kami nyo mabuti. HK416. Yun, so upgraded na siya. Nakapagpalit na tayo ng mga parts na kailangan palitan. At ready to use na siya. So yun lang guys ulit sir. Sa owner nito, maraming salamat po. Sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade ng mga airship unit, yun, message lang sa page ng Kabila Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airship unit na gusto nyo ipagawa at pag-usapan natin. So yun lang po ulit. Maraming salamat.